bago po ako pumasok sa kwarto, naisipan kong i-record yung aming usapan. Dahil sa tuwing may magtatanong sa akin kung bakit hindi ako lumapit sa consulate, sinasabi ko ay hindi rin ako natulungan. Ang tama at ayaw itong paniwalaan ng ibang kapwa ko migrante na aking nakakausap. Hindi sila makapaniwala na hindi maganda ang pagtrato sa akin laban sa loob ng kanyang opisina. Lumabas po sa aming pag-uusap na para payagan niya akong manatili sa FWRC. Pinapirma po niya ako sa 3 kondisyon. Una po yung hanggang October 28 na lang daw po ako pwedeng tumira sa FWRC at wala ng extension. Wala nang maigagaran. Yung pangalawa po yung wala na daw siyang maigagaran siyang tulong para makuha ang waiver sa utang na ipinambayad sa agency. At yung pangatlo po, wala nang air ticket na at ako nang bibili para sa sarili kong ticket. Pinirmahan ko ang kanilang kasulatan na nagsasal ng mga kondisyon dahil wala na akong alam na ibang matutuluyan ng panahon na yun. Ang naging trato sa akin laban sa noon ay nagdulot sa akin ng sobrang takot na may halong galit at awa sa sarili. Nirecheck ako ng taong inaasahan kong tutulong sa akin. Masyadong mababa ang tingin ko sa sarili ko noon. Dahil sinabi sa akin nila na hindi ako karapat-dapat tulungan. Naguguluhan ako at tinatanong ko ang sarili ko kung bakit hindi ako karapat-dapat tulungan. Pagkatapos ng naging trato sa akin nila ng agency at ng employer, wala na akong gusto pang pagkatiwalaan. Matinding awa sa sarili ang naramdaman ko pero nang ibabaw din po ang galit. Bumalik sa akin yung mga sinasabi sa pinto sa Pilipinas na pag nagka-problema ay nandiyan ang ating konsulado. Akala ko tutulungan nila ako pero napakasimple po ng kaso ko. Wala akong nakuhang tulong kahit konti sa kanila. Ginagawa ko ito hindi na lamang po para sa sarili ko, kundi para sa mga kababayan ko pa na dumaranas at marami pang dadanas ng ganitong kapabayaan. Napakasimple po napakasimple ng kaso ko, pero walang tulong na nakuha mula sa konsulado.